Hinahamon daw ng Pilipinas itong bansang China. Sa tingin ko naman ay hindi ito paghahamon dahil kitang-kita naman ang ginagawa ngayon ng mga incheck sa West Philippine Sea. Normal lamang sa isang bansa o ng isang leader na ipagtanggol ang kanyang nasasakupan dahil ito ang kanyang soberenya. Hindi maganda ito kung ito ang pag-uugatan ng digmaan na kung saan lantaran din ang pagpapakita ng tulong ng bansang Amerika, Japan at iba pang malalaking bansa na hindi rin nagugustuhan ang ginagawa ng mga incheck. Samantala, usap-usapan na rin ngayon sa social media ang panghuhudas raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang kasunduan raw ng leader ng China at ni Tatay Digong dito sa issue ng BRP Sierra Madre. Huling-huli daw ito matapos ang mga pahayag ni dating spokesperson na si Atty. Harry Roque. Dahil dito ay dapat raw na magpaliwanag si Roque at Duterte kung ipapatawag ng mga ito sa Kongreso para malinawan daw ang mamayang Pilipino. BBM News. Kita nyo yan. Ayan o. May chopper. Chopper ng China. Yung mga Filipino scientists tinutukan, ayan o, tinapatan ng Chinese chopper, helicopter. Kaya minasaktang isa dyan Pilipino at napilitang umalis na lang. Paano ba magtatrabaho ka dyan? Ang napakalakas ng hangin. Diba? Ayan po. Kaya ako pinakikita yan. Ayan o. Katutok talaga sila no? Ayan o. Grabe ang ginagawa sa atin. Ano po? Kaya ko yun ay pinakikita. Yan po yung pagpapatunay na ganyan na pong kalakas ang loob ng China mangharas. Dati ay barko lang nila, Chinese Coast Guard. Tapos nagkaroon nga ng warship na nagmiikot-ikot sa West Philippine Sea. Ngayon gumagamit na sila ng chopper. At alam nyo kaya tumapat ang chopper dun sa may mga tao. Pilipino yung mga taong yun eh. Yun yung mga Philippine scientists. Mga scientists na Pilipino nagpunta ron para aralin ang West Philippine Sea. Dahil atin yan, exclusive economic zone. Pero tinapatan nung ganong chopper na napakalaki, ang lakas po ng hangin yan. Nakita nyo, hindi sila halos makatayo sa lakas ng hangin. May tubig pa. May nasaktan dyan na Pilipino. Ganyan na pong katindi kalala ang pangharas ng China sa Pilipinas at sa Pilipino. At ang isa po sa dahilan kung bakit natin nasasabing ganyang kalakas ang loob, kasi ngayon po inaamin na ni dating Secretary Harry Roque, dating presidential spokesman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na hindi pala secret deal, meron talagang gentleman agreement between former President Duterte at ang China. Tungkol po doon sa BRP Sierra Madre na hindi dapat kumpunihin, hindi dapat dalhan ng mga materyales para i-develop yung barko. Yun po yun. Ang agreement pala. Ngayon may lumabas pa na mayroong di umano na iba pang lugar dyan sa West Philippine Sea ang ibinigay na rin ng nakaraang gobyerno sa China. Kaya ang tingin ng China, kanila talaga yon. Kaya ang tingin ng China, hindi tayo sumusunod sa agreement. Dahil yung pala may agreement na. Ngayon ang tanong mga kaibigan at mga kababayan sa buong mundo, mga Pilipinong may pagmamahal, malasakit at paninindigan sa West Philippine Sea at sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas, na katulad na sinasabi ni Pangulong Marcos na dapat ay hindi natin ipamigay, dapat ipaglaban. Paano ngayon ito? Yung agreement between Duterte at China. Ngayon po ay Marcos administration, iba na ang policy. Dapat baguhin, dapat kilalanin ng China ang foreign policy at paninindigan ng kasalukuyang gobyerno under President Marcos. Mukhang hindi nila kinikilala. Dahil ang kanilang paniniwala, si Duterte noon umano ay nakipag-gentleman agreement, sabi ni Harry Roque, ang ibig sabihin at gustong palabasin ng China, kahit Marcos administration na, dapat sumunod doon sa naunang agreement. Teka muna, ibang issue yan.
Magkaiba ho yung policy. Yan ang problema ngayon. Yan ang malaking problema ngayon. May pinanghahawakan ng China na agreement doon sa nakaraang gobyerno na gusto nilang kilalanin at ipatupad ng Marcos administration na hindi naman pwede dahil ang Marcos administration hindi naman siyang nakipag-agreement sa China tungkol sa isyong yan. Yan ang malaking problema talaga. Kaya pala, ulitin ko, kaya pala ang mga Duterte supporters nila at followers nila at mga vlogger nila nakakabingi ang katahimikan ni isa sa kanila. Walang nagbigay ng anumang statement against China. Anumang statement tungkol sa patuloy na karahasan ng China. Yung pala meron silang ginawang agreement. Papaano yan, bayan? Papaano tayo kung ganyan? Ako tanong lang, hindi ba ito ay may pagka-treason? Hindi ba ito ay may pagka-traidor? Itong nangyaring ito? Tanong ko lang, nasa inyo po yan kung ano inyong paniniwala. Ngayon, panahon na at napapanahon, pagbalik ng Kongreso o ng Senado o ng Congress after 1 month recess. Siguro kailangan talagang ipatawag ng Kongreso in aid of legislation ang mga dating opisyal ng pamahalaan kung sino ang sangkot dito. Minababanggit baka daw yung Department of Foreign Affairs na si Alan Cayetano dati baka may kinalaman din dito. Si Harry Roque at ang dating Pangulo kasi policy yan. Noong nakaraang gobyerno, natural susunod ang Department of Foreign Affairs. Ay ang mga panahong yun si Alan Cayetano, ngayon ni Senador. Kaya mas maganda para maging neutral o hindi kampihan ang mga senador, si Duterte at ang nakaraang gobyerno, dapat Kongreso ang mag-imbestiga. Kung ano itong agreement na ito. Hanggang saan ba ang agreement na ito? Hanggang doon lang ba sa barko? O baka meron ng ibang lugar dyan na naibigay na sa China? Dapat malaman natin yun. Natang taong bayan. Kung sa Senado gagawin ng investigasyon, kahit dati nabanggit ko dapat ang Senado yung mag-imbestiga. Oo nga pala, maraming mga senador o may mga senador na pro-Duterte, kaibigan at utang na loob na pinangahawakan. Kasi gano'n na po ang galaw ng ating mga senador ngayon. Utang na loob at kaibigan ang kanilang ipinaglalaban, hindi para sa bayan. Hindi sila nanindigan para sa mga mamamayang Pilipino kung hindi sa kaibigan lang. Kaya mahirap magsagawa ng investigasyon sila. Kongreso, dahil ang Kongreso mayroong paninindigan. Sa tingin ko sila, ang Committee on Foreign Relations o Committee on Justice, Committee on kung anumang committee na naka-defense, Committee on Defense ng Kongreso dapat gumalaw pagbabalik nila. Kasi para malaman natin kung ano ito. Hindi na nga po nila dinidinay, inaamin na ni Harry Roque. Meron gentleman agreement. Ano yung agreement? Hanggang saan ang sakop nito? Ano yung pinagkasunduan? Meron bang ibinigay na isla? Ibinigay na ba ang West Philippine Sea? Maliban doon sa pangakong ang barko hindi na kukumpunahin, pababayaang kalawangan dyan at masira yan. Ganun ba? Wow! Anong nangyayari sa bayan natin? Di ba dapat isang bansa, isang diwa? Dapat ang mga Pilipino ay manindigan para sa ating mga property. At kahit na sinong dayuhan ang maghimasok, huwag natin payagan. Ito, nakipag-agreement pa eh. At hindi na humaitago. Hindi na unang nagpaputok nitong secret deal na ito ay ang China. Dahil pikon na sila sa nangyari dahil hindi na susunod yung agreement. Yung usapan. Ngayon, inamin na ni Roque bilang dating spokesman na meron talagang gentleman agreement. Naloko na ang laking damis nito sa atin. Ha? Lahat ng malalaking bansa sa Amerika, sa Europe at saka po ang Canada, Japan, Australia at marami pang ibang bansa ay nagsuporta na sa atin. Tapos mayroon palang ganyan. Ano mangyayari? So kaabang-abang. Mukhang wala talagang holiday ang balita. Pasensya na kayo kahit na Huwebes Santo na. Ang balita po, sabi ko naman sa inyo, ang balita mukhang walang holiday. Mukhang magtutuloy-tuloy tayo sa pagbibigay ng mga balita para sa inyong kaalaman sa isyong ito. BBM News.